Okay, situation number 2. Okay? A thin-walled cylindrical pressure vessel is subjected to internal pressure, P, and an axial compressive force, F. The resulting tensile stresses are shown in the corresponding Morse circle. The cylinder has a diameter of 500 millimeters and wall thickness of 3 millimeters. Lagyan ko na ha. Diameter 500, tapos thickness 3 millimeters. Okay? Tapos ito na daw yung Morse circle, no? So ang tanong, paano ba nabuo yung Morse circle na yan? Well, di ba, ang mangyayari kasi pag meron kang cylinder, tapos merong pressure sa loob, no? Kung merong pressure sa loob, hindi ba yung element na nandito, let's say yung element na yun, pag pinalaki natin yan, subject yan sa tensile stresses. Okay? Ayan, no? Mababatak ito, tapos babatak dito pataas siya kapababa. Diba? Yun nga actually yung ano natin, yung circumferential stress at saka yung tangential stress. Okay? So, well, etong nandito, no, yan yung ano natin, tangential stress, no? So, ito naman yung longitudinal stress. So, kung naalala before, ito dinerive natin, ito ay ano, PD over 2T, no? PD over 2T kapag cylinder. Tapos ito naman ay PD over 40. So, ganun lang naman yan eh, no? Kung yun lang yung nag-a-apply na pressure. Kaya lang, sabi dito sa problem, nag-apply din daw ng compressive force F. So, meron pang compressive force. So, anong epekto niyan? Ang epekto niyan, magkakaroon ka ngayon ng compressive na, siguro gawin natin iba kulay. Magkakaroon ka ngayon ng effect dun sa ano sa plane na to, no? Diyan ka magkakaroon ng effect. Magkakaroon ka diyan ng um, compressive stress, di ba? So ibig sabihin itong PD over 2T madadagdagan ng compressive stress na equal lang sa force over area. Okay? So ibig sabihin pag pinagsama-sama natin lahat 'yan, ang lilitaw, meron tayo dito. Ito assume lang ha na tension pa rin. So meron tayo dito ngayong stress, tawagin nating plane A, no? Tapos kunyari ito yung plane A, ito yung plane B. So meron tayo ditong stress sa plane B, no? Yung stress sa plane A is equal to compressive negative 4 over A plus tension na PD over 40. Tapos yung stress sa B is PD over 2T. Ayan, no? Tapos dahil 'di ba walang ano dito, walang shear, na walang shear. Kasi wala namang ano eh, wala namang in-apply na torsion eh, di ba? So walang shear dito. So dahil walang shear diyan, masasabi natin na itong mga to, ito na yung ano natin, principal stresses. Okay? Kasi walang ano eh, shear eh, no? Na yun yung definition ng principal stress kapag wala silang kapartner na shear. Yun yung principal stress. Okay? So ibig sabihin sa Mohr circle, ito na yan, no? Ito na yan. Ito tsaka ito. Bali yung 10 tsaka 110. Yun yung principal stresses natin. Ito ngayon yung tanong dyan. Alin sa dalawang to? Yung 10 at saka 110. Okay? And kung nagsosolve kayo ng mga past board problem, all the time, ang nagiging 110, etong ano, etong stress sa A, no, ito. Bakit? Kasi sa past board, ang binigay na force, tensile. So, ibig sabihin, mag-a-add to. So, positive ito, tapos plus ito pa. So, ito yung malaki. Kaya siya yung major principal stress. Tapos itong kabila, ito yung magiging minor principal stress. Ganun sa past board, di ba? Kaya lang, ito iniba. No, baka lang ito yung maitanong sa inyo. Yung ginawa, yung force na in-apply, compressive. So, ibig sabihin, hindi tayo sure. Ito ba yung magiging principal pa rin? O, I mean, ito ba yung magiging major principal pa rin? Or ito na? So dito, kailangan mo i-check parehas. Okay? Check natin parehas.
So assuming, okay, that the principal stress, no? Or ano na lang, yung minor na lang, no? Yung minor principal stress is, kasi wala pa tayo ng P, no? Kailangan yung minor yung pag-isipan natin. Kunyari, yung minor principal stress ay ito. So, tingnan natin, no? So, that is equal sa 10 megapascal. Ay, equate natin. Tapos, magiging PD, lagyan ko na ng value yung D, 500 over 2T. So, tingnan lang natin magiging value ng P. So, magiging 10 times 2 times 3 over 500. So, ang value ng P dito ay 0.12. O, meron yan sa choices. 0.12 megapascal. Okay? Pero bago mo isagot yan, i-check mo muna yung sigma A. So, syempre, kung dahil sinet mo to na 10, dapat yung sigma A, yun yung 110. Ito yun. Okay, tignan muna natin. No? So, equal sa negative F over area. Ano ba area niyan? So, take note, thin walled ito ha. Thin walled. So, yung area niyan, ano? Pwede mong inner diameter minus outer diameter, no? Area ng outer minus area ng inner. Pwede 'yon. Pero pwede rin na dahil thin walled 'yan, pwede rin na yung area nito ay gawin mo na lang na circumference pi d times thickness. Pwede rin kasi thin walled eh. Okay, parehas lang yung lalabas diyan. No? So yan na lang gamitin ko. Pi d thickness. Okay? Plus P. So yung P, gagamitin na natin to, no? 0.12 D over 40. Ayan. And then let's solve for F. Okay, so we have 110 minus 0.12 times 500. So tinranspose ko lang sa kabila over 4 times 3. Ayan, tinranspose ko lang. Ang lalabas 105, tapos cross multiply yung pi, yung 500, tapos yung 3. No? Tapos ano to, naka-Newton. So kung gusto mo kilonewton, divide natin ng 1,000. Okay? Kaya lang, tingnan nyo ha. Ang lalabas dito, yung 494 point, ano yan? 494.8 na yon kilonewton. Negative yun. Di ba? Kasi nung tinranspose mo to, actually kapag sinip-solve nyo, lalabas yan negative. Okay? So, buti nga, hindi ako naglagay dito ng 494, no? Pero dapat nandiyan sa choices para pang ano yon trap, no? Pero anyway, this means what? Ano ibig sabihin ng negative? Di ba ang ibig sabihin ng negative kapag forces, nag-solve ka ng unknown na force? Ibig sabihin nun, mali yung in-assume mong direction. Yun na naman ibig sabihin nun eh. Pero hindi naman natin kailangan mag-assume dito ng direction kasi sinabi naman talaga sa problem na yung force mo ay compressive. So talagang ganyan yung direction niyan. So ibig sabihin, itong negative sign na to cannot be, no? It cannot be. Kasi in order for us to have parang ang ibig sabihin nito, in order for us to make this our principal stress, major principal stress, kailangan ito tension. No? Kaya lang hindi nga po pwede kasi nga hindi nga tension yung sinabi sa problem, compression. Kaya ibig sabihin, itong assumption na to ay mali. No? Mali yan. Okay? So anong tama? Babalik na rin natin. So we will now set na yung sigma B, siya yung major principal stress. Okay? And therefore, equate natin yan ulit sa P times 500 over 2 times 3. And from here, we should be able to calculate our P, which is 110 times 2 times 3 over 500. And that gives me 1.32 megapascal. Okay? Tapos, nung ang P natin ay 1.32, yung sigma A naman natin, which is equal to 10 naman this time, magbabaliktad, equal yon sa negative force over pi 500 times 3 plus, gagamitin na natin si 1.32 times 500 over 4 times 3. And dito, pag sinolve natin yan, makikita nyo na positive na. So, i-shift solve ko na nga lang para makita nyo talaga. No? Equals negative x over pi times 3
plus 1.32 times 500 over 12. Ayan. Okay, so positive. No? So, Newton yan, pag divide mo ng 1,000, that gives us 212. So, positive, 212.06 kilonewtons. So, dahil nag-positive na, so tama na yan. No? Ito ay positive. Tapos, ito naman yung magiging pressure natin. So, mali ito ha. Mali yan. Ito yung tama. At saka ito. Okay? Tapos sa number 6, determine the maximum in-plane shear stress. So, di ba yung maximum shear stress dyan is yung ano lang, yung radius. Nandito yun eh. Nandyan. Which is exactly equal kung ano yung radius. No? So, number 6, lumalabas, letter B yan. Okay?